Milk. Isang inuming iniuugnay sa pagiging mabuti sa kalusugan nating mga tao. Isa sa mga popular na inumin sa buong mundo. Ang gatas ay isang natural na pagkaing pinagkukunan ng mga mammals. Ang hayop kasama na ang tao ay nakalilikha ng gatas sa katawan para siyang maging pangunahing pagkain sa kanilang mga sanggol. Bilang ang gatas ay may taglay na mahalagang nutrients na tumutulong suportahan ang katawan ng lumalaking bata gaya ng calcium at protein. Sa mga pagsasaliksik tungkol sa pag-aaral patungkol naman sa gatas ay magkakasalungat. Sa iba't ibang pag-aaral, sinasabing mabuti o masama ang inuming ito para sa tao. So ano to? Tsoko na gatas o gatas na tsoko? At dahil karamihan na sa atin ay alam na ang potential health benefits ng milk, sa artikulong ito, ating pag-usapan naman ay kung bakit ito nakasasama sa atin. Now that's good badger milk. At bago natin umpisahan, make sure na nakasubscribe ka na sa aking channel. At para gawin yon, isang click lang sa subscription button. At welcome po mga ka-hashtag DKDM. Dahil kapag may laman ang inyong kukote, hindi kayo mangangamote. Ang pagkakaugnay ng gatas sa pagkakaroon ng mahinang buto at osteoporosis. Karamihan sa atin ay naniniwalang ang pag-inom ng gatas ay nakakatulong sa pagkakaroon ng matibay na buto at ipin. Is it a fact or a bluff? Ayon sa ilang pag-aaral, ang gatas mula sa baka ay ninanakawan ng calcium ang ating mga buto. Kabaliktaran sa nalalaman ng karamihan na ang pag-inom ng gatas ay nakadadagdag ng calcium sa ating katawan. So how is it possible? Ang protina mula sa hayop ay nagpo-produce ng acid kapag nadadigest. At ang calcium ay isa sa mga pinakamabisang acid neutralizer. Kaya, para lamang ma-neutralize o mabalanse at mailabas ang naturang acid, ang ating katawan ay nagagamit ang calcium dala mismo ng gatas. Ibig sabihin, ang gatas ay magiging calciumless dahil nagagamit na rin ito laban sa acid na bitbit ng gatas mismo. Ang mabigat pa rito, tangay pa rin nito pati ang ilang calcium na nakaimbak sa atin. Kaya sa kada baso ng gatas na iniinom natin ay hindi nadaragdagan ang calcium. Instead, ay nababawasan pa ang deposit nito sa katawan nating mga tao. And di umano, based from medical study after medical study, nadiskubre na ang mga taong higit na kumukonsumo ng gatas ay may mas mataas na chance na magkaroon ng marupok na buto kaysa sa hindi gasinong umiinom ng gatas. Lactose intolerance. Ikaw, yes, maaaring hindi ka na-diagnose sa pagkakaroon ng lactose intolerant, ngunit hindi ang 3/4 sa atin na may kakulangan ng enzyme na maayos namang nagtutunaw ng iniinom nating gatas. Karamihan ng tao ay nagsisimulang mag-produce ng mas mababang lactase kapag huminto na sila sa breastfeeding sa pagitan ng 2 taon. You okay? Is everything alright in there? Kadalasan, hindi natin basta napapansin ang simptomas nito. Sa iba namang nakakaranas ng asthma, fatigue, sakit ng ulo at digestive problem, pansin nila ang di umano'y improvement sa katawan pagkatapos nilang bawasan o hinto ang gatas sa kanilang diet. Risk of cancer. Kung mayroong history of cancer sa inyong pamilya, marapat na pag-ingatan nyo at tansyahin ang dairy product na inyong kinakain. Noong 2006, ang Harvard researcher
ay naglathala ng resulta sa isang metabolic study kung saan sinuri nila ang 100,000 babaeng participants na nasa edad 26 to 46 years old. Yaong may mga pinakamaraming intake ng karne at gatas at dairy products ay may mataas na panganib ng pagkakaroon ng breast cancer. At least 33% na mas mataas sa di masyadong kumukonsumo nito. Sa mga lalaki naman, may higit na 20 pag-aaral ang isinagawa at pinatunayang ang matibay na pag-uugnayan ng gatas at prostate cancer. Hormones sa gatas. Tunay na maraming hormones ang makukuha natin sa pag-inom ng gatas kahit pa organic pa to. Ito ay dahil sa ang mga gatasing baka ay binubuhay para magbuntis at mag-anak buong buhay nila, para lamang magkagatas at i-convert ito sa salapi sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa market para pangkonsumo nating mga tao. At sa tuwing kumukonsumo tayo ng dairy, nakakakonsumo rin tayo ng malaking amount ng sex hormones na estrogen at progesterone. Posibleng alam nyo na ang mataas na exposure ng estrogen ay nakapagpapataas din ng panganib ng pagkakaroon ng cancer. At 60 hanggang 80% ng estrogen ang nakukuha natin mula sa pagkain ng gatas at iba pang dairy product sa panahon ngayon. Ito'y ayon mismo kay Dr. Ganma Davasambu. Ang hormone sa gatas ay maaaring pagbalingan ng sisi para sa dumaraming man boobs, 6 pa nito. Maraming contaminants ang matatagpuan sa gatas. Alam nyo bang ang mga dairy products ay nagko-contribute ng 1/4 to 1/2 ng dioxin sa mga kinakain natin? Ang salitang dioxins ay imaiba bagay sa anumang pinakamatinding toxic compound na resulta ng ilang manufacturing processes. Ang mga gaya ng toxins na ito ay hindi agad umaalis sa katawan. Kalaunang magiging makapaminsala at makakaapekto sa ating immune, reproductive, and central nervous system. Bukod pa sa ang dioxins ay inuugnay sa sakit na cancer. Acne at gatas. Kapag ang ating mukha ay humihitik sa tighawat na papunta na sa tila ba tighawat na tinubuan ng mukha, una nang napagbabalingan dyan ay ang pagkain ng mani, excess oil, less self-esteem, pati si crush na walang kinalaman ay napagbubuntunan. Sa kaiisip sa'yo, tighawat dumarami. Well, pakinggan nyo to. Ang dairy products at anumang pagkain na may mataas na glycemic index ay ang nangungunang dahilan sa pagkakaroon ng acne, ayon sa review noong 2013 issue ng Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Sa ginawang pagsusuri na pag-alaman na mayroong ilang mga produkto lalo na ang gatas ng baka ay naglilikha at nagdadala ng mga hormones na maiuugnay sa acne. Ang pag-aaral na ito ay suportado ng mga naunang tuklas mula sa Harvard School of Public Health at marami pang pag-aaral ukol rito. Dobling panganib ng pagkakaroon ng Parkinson's disease sa mga lalaki. Sa ibang pag-aaral na isinagawa sa 7,000 participants, 500 lalaki ang nagpakitang ang mga umiinom ng gatas ng higit sa 2 baso kada araw ay may dobleng tsansa na ma-develop ang Parkinson's disease kumpara sa mga hindi. Hindi naman sigurado ang mga researchers sa bakit ganoon na lamang kataas ang panganib nito at bakit sa lalaki lamang. Ngunit sa kanilang palagay, posibleng may kinalaman rito ang pesticides na meron sa gatas. Cruelty and antibiotics. Kadalasan, ang mga bakang pinalalaki ng dairy industry ay mistulang bilanggo ng mga kapitalistang kumpanya. Walang kalayaan upang magawa
ang bagay na nararapat nilang gawin gaya na lamang ng maalagaan man lang ang kanilang mga anak maski lamang sa isang araw mula sa pagsilang nila rito. Dahil sa mga dairy industry ay tinatrato lamang ang naturang hayop bilang isang milk producing machine. Sila ay genetically manipulated. Pinupunan din ang kawawang mga hayop ng mga antibiotics at hormones para makapag-produce ng maraming gatas. Dahil ang gatas na ito ay inilalaan namang ibenta para sa consumption nating mga tao. At habang nagdurusa ang guya at ina nito, ang mga taong kumukonsumo naman nito ay tumataas ang tsansa na makapag-develop ng sakit sa puso, cancer at marami pang karamdaman. Bukod pa sa mga dahilang ito, mas nakakatakot ang maapektuhan tayo ng antibiotic-resistant bacteria. Kapag tayong mga tao ay ma-infect ng superbugs, maging ang pinakamahusay na antibiotics man ay posibleng mabawasan ang pagtalab ng bisa nito. O ang mas malala ay tuluyan itong hindi bumisa.